fast. Okay, let's do this fast dahil si Mrs. is suffering from anxiety since the time that she saw the footages, no, the news. So let me just read our press release for today. Please allow me. Good morning, everyone. First, let us observe a moment of silence to pray for those who passed away in the Resorts World incident. Today, after relentless effort of our operatives to identify the lone gunman of the tragic incident at the Resorts World Manila, after backtracking, we have finally established the identity of the perpetrator. At 5:30 a.m. this morning, members of his family arrived and sat down with our SITG investigators after thorough review of details, photos, CCTVs. The family confirmed the identity of the perpetrator to be Mr. Jesse Carlos, Filipino, 43 years old, separated, and a former employee of the Department of Finance. Suspect's last known address is at 1663 Felix Fuentes Street, corner San Lazaro, Barangay 339, Zone 34, Santa Cruz, Manila. He was a former employee of the Department of Finance stationed at the one-stop shop. He was discharged for SALN issues, misdeclaration, and non-disclosure. He is heavily indebted due to being hooked in casino gambling, according to his immediate family. This became the cause of misunderstanding with his wife and parents. He is married to Jen Carlos, has 3 children, 1 son and 2 daughters. He has a bank account with an outstanding debt of 4 million and several other non-bank related debts. He sold his Ford Ranger due to financial constraints. In the interest of justice, members of his family are with us here today. They express their deepest sympathy to the families and friends of the victims and to the public in general. They share the pain brought about by the act of Jesse. Today, we hope to have brought closure and peace to the bereaved families. We mourn with you. On this note, we also reiterate our prior statements that this is not an act of terrorism, but this incident is confined to the act of one man alone, as we have always said. We have and will continue to base our pronouncements on facts and pieces of evidence properly gathered. We will not allow people or any individual or any threat group, whether foreign or local, to use this situation to advance their propaganda or personal interests. This is our duty to the Filipino people and to the international community. Finally, we ask for people and individuals to stop spreading false speculations linking this act to terrorism. Again, as we always maintained, this is not an act of terrorism. Help us build peace here in our region by spreading only the truth. Moving forward, we will continue to investigate. We ensure to the families that we shall spare no one of any lapses committed during the incident. Thank you and good morning. So, here we are now. Ito po yung magulang ni Jesse at ito po yung may bahay niya. So, if you have any questions, please feel free to ask. Wala? So, okay na? Yes. Sir, ma'am, good morning po. I'm Rida Reyes from GMA7. Itatanong lang po namin sa mga magulang po, sa misis po niya. Meron po bang indikasyon kayong naramdaman o nasabi sa inyo itong si Jesse ilang araw bago nangyari itong insidente?
Wala po. Sir, sinabi po ng police sa initial findings na deranged yung ginamit na term. Ito po ba'y pinasisinungalingan ninyo or meron po bang basehan dito? Pakiulit po. Deranged po or wala po sa tamang katinuan, sir? Meron siyang problema po. Sir, Financial po. Family problem po. sir, kayo po ba'y naniniwala na siya ay may problema sa pag-iisip? Opo. Sa papaanong paraan, sir? Ano pong detalye, sir? Ah, Paano niyo po, sir, nasabi? Pwede po wala ba- po. Wala po sa problema sa pag-iisip. So, hindi po totoo na siya ay meron pong problema? Opo. Okay. Okay. Sir, dun sa magulang ulit. Sir, alam niyo ba kung sa anak niyo ba yung yung barel or kung saan niya nakuha ito? Hindi ko po alam eh. So, hindi ho sa kanya Hindi ko po alam eh. Sir, kailan niyo huling, bago nangyari insidente, kailan niyo huling nakausap yung anak niyo po ba? Kasama niyo ho ba yan sa bahay po? Hindi po, or- malayo po sila. Aha. Wala ho na sabi sa inyo na tungkol sa... Wala naman po sinasabi. Sir Albayalde, tanong ko lang, sir, tungkol doon sa barel, may additional info na ba tayo kung ano po? Yung barrel, we have the serial number. The last known date of registry is 1998, yung maiksi, no? The other one is the face. According to his wife, hindi din niya alam kung paano siya may barrel bits because although they live in one house, no, parang meron ng konting misunderstanding between them. It's because nga nalulung sa sugal itong asawa niya. So parang hindi na sila nagpapansinan, no? Although they live in one house, they still live in one house. Sa mga General, sa mga magulang po ni Jesse, bago po nangyari itong insidente, meron po ba siyang nabanggit sa inyo? Wala po. Wala po. Ano po yung napansin ninyong pagbabago sa kanyang kilos o gawi? Bira ho kami magkita eh. Malayo na kasi yung bahay namin sa kanila eh. Mhm. Meron po ba kayong, kahit kay General Albayalde po, meron po ba kayong alam, sir, na baka kausap ni Jesse o kasabwat dito sa pag-atake? Wala, no? Wala itong si Jesse. He acted on his own. And according to his wife, yun nga, may problema siya sa pera, no? Kaya sila nagkaroon ng misunderstanding, no? Hindi na sila masyadong nag-uusap nga ng asawa niya. She could not just talk right now dahil medyo inaalala niya yung mga anak niya. They have 3 children kasi, no? At kanina pa siya medyo pataas pababa yung kanyang BP. Although normal naman siya ngayon, pero depressed siya, no? She's so depressed. Kahit nung kaninang madaling araw nakausap natin siya, no, na locate natin yung kanilang tahanan. And this one also shows Jesse in one casino, no? Dito sa Metro Manila. So he's been frequenting one casino dito sa Metro Manila. Hindi lang natin sasabihin kung saan. So dito siya parang nalulong sa sugal. This was taken also through CCTV. No? And also to bolster the account na siya talaga, we have here also yung gas boy, no? Andito yung gas boy kung saan bumili siya ng 1.5 liter na gas. At nandyan yung video natin, we'll play the video. Nakuha yan sa CCTV dun sa barangay kung saan siya bumili ng gasoline. And this is the gasoline boy at pinapatunayan niya na siya ang nagbenta dito kay Jesse. At nag-iisa si Jesse nung bumili siya ng gas, no?
June 1. Ito yung subject natin from Sea Oil. Pumapara siya ng taxi. Makikita natin na nakapatag na siya, nakapatalo. Hindi naka-shorts. Patalo na siya. Nakabackpack siya, meron siyang sling bag na itim. Maliban doon sa backpack niya. So several times pumapara siya ng taxi.
Okay? So any other questions, ladies and gentlemen? Just one additional information, no? Way back, ito lang recently, just recently, March 3, 2017. 3 April, no? April 3, 2017 this year. He was barred by PAGCOR from all casinos. From all casinos because of the request of next of kin. So this could have probably triggered him, no? Kaya galit na galit siya doon sa casino. No? He was barred actually by PAGCOR, no? On April 3, 2017. No? So alam ng casino, meron siyang most probably picture sa mga casinos. Kaya alam niya hindi siya basta-basta pwedeng pumasok sa casino para magsugal kasi meron siyang picture diyan at hindi siya papayagang pumasok doon sa mga casinos. Kaya he went there directly to the casino. Kaya siya galit na galit doon sa casino. And accordingly, he's been hooked to gambling for several years already. And accordingly, he sold also yung property nila somewhere in Batangas. Batangas po. Because of gambling also. Okay? So, and according to our sources from the casino, high roller ito. High roller siya. His minimum bet is usually 40,000. No? Kaya siya nalulong sa sugal. Okay? Sir? No, not in Resorts World. Doon sa casino na yun, hindi sa Resorts World yun. But he is barred from all casinos, including Resorts World. Kaya pinasok niya, kasi kung papasok siyang normal doon, makita siya ng mga security, palalabasin siya. Pero sir, frequenter po ba siya dito? Kasi parang alam niya po kung saan siya pupunta. No, hindi siya frequent player sa somewhere in other casinos. We can just not give the name. Pero sir, Pero if hindi he's, siya frequent player sa Resorts World. pero if he's not a frequent player doon sa Resorts World, why did he know his way around? Alam niya po yung mga pintong bubuksan eh. As you showed in the He actually CCTV got yesterday. lost. Remember, you saw the video. He got lost. He was already going down. No? Yung alam lang niya is where the money is being kept. Usually kasi in any casino, kung saan yung cashier na magpapalit ka ng chips, at the back of the cashier is where they put the money, where they store the money and where they store the chips. Kaya yun alam na alam niya kasi he's been to casinos, no? So alam na alam niya yung style ng pagtatago ng pera. But kung pagmasdan nyo yung CCTV footage na pinresent natin kahapon, no? Hindi nga niya alam kung paano siya bumaba eh. Lahat ng pintuan binubuksan niya. No? He was trapped because nung pagbaba niya, he was met by responding security personnel and our SWAT personnel. Okay. Sir, may tanong Sir? po ako sa family. Ay ma'am, ako po si Makoy Popioco, reporter po ng CNN Philippines. I believe nag-usap po tayo kanina ng maikli, ng saglit lang sa punerarya, doon po sa malapit sa Rizal. But anyway, ma'am, tanong ko po, na-mention nyo sir, di ba na magkasama sila sa bahay ng asawa po? Balikan ko lang po yung Webes ng gabi. Ano pa po yung mga last moments na magkasama kayo? Ano po yung naaalala niya? May binanggit pa siya kung saan siya pupunta? At nagtaka ba kayo na ganun yung suot niya? The wife left already. She's so depressed because she's thinking about her children. Her children, one 17 years old, isang 17 years old, isang 14 at saka 8. So she's afraid na baka maapektuhan yung pag-aaral ng mga anak nila. But we assured them that in case na merong magbully sa kanila or may manakit doon sa mga asawa nila, then we are willing to provide them with assistance. Okay. Sir, baka may gusto na lang siyang sabihin sa publiko po.
Fernando Carlos po. Sa mga ano po na nakikiramay na lang po kami, humihingi po kami ng patawad sa nagawa po ng anak ko. Hindi rin namin gusto yung nangyari. Kumbaga sa ano, aksidente lang po. Kumbaga sa ano. Humihingi na lang po kami ng patawad sa mga namatayan po. Patawad na lang po. Panganay po. Ito lang po. Isang babae po, dalawang lalaki. Tay, Sander Quebia po ulit from DZMM. Itanong lang po namin, meron po ba kayong alam na iba pang bisyo ni Jessie? Droga, alak? Sasabihin ko na po sa inyo, wala po siyang bisyo. May Tahimik po siyang tao. May pagkakataon po ba na nagwala na siya noon sa bahay po ninyo? Wala ko siyang pinagwawalaan sa amin. Opo. Kay General Albayalde, sir, bakit po chips yung ninakaw niya, hindi siya naganap ng pera? No, remember doon sa CCTV footage, naghanap siya ng pera, no? Yung unang pintuan na pinagbabaril niya, hindi niya mabuksan. According to the management of Resorts World, nandoon yung cash, pero hindi niya mabuksan. So, yung isang pintuan ng pinagbabaril niya at yun ang nabuksan niya. Nung nakita niya na puro chips, tinignan niya kung anong pinakamalaking denomination doon. So, ang kinuha niya is yung the green one, which are 1 million each yung denomination ng isang chips na yun. So he got 113 million worth and isang 100. So 113 million 100 actually yun. Director Albayalde. Hi sir, good morning po. I'm Ai Macraig from the French News Agency. Sir, for basic facts lang po, could you spell the name of Jessie? Jessie is Jessie. Okay, thank you sir. And then sir, could you walk us through the process of how the family, earlier you mentioned there was a thorough process, they reviewed the CCTV, kung paano po nila na-identify that it was Jessie on the CCTV footage? Actually, we showed them the CCTV. No, nung una, according sa kanila, nung nakita nila sa news, they have no idea whatsoever. We were able to locate yung kanyang address through backtracking. Remember, we had the taxi driver yesterday. So since yesterday, pinaturo natin sa taxi driver kung saan niya pinick up siya, no? Doon kung saan niya pinick up. We showed that to sa CCTV ngayon. So from there, yung lugar na yon, nagtanong-tanong tayo from there. So that's what we did, the backtracking. So hanggang madaling araw, actually kagabi, na-identify, kaninang madaling araw, around 2 a.m. na-identify na natin kung saan siya talaga nakatira. And we were able to talk to the wife that early through telephone. At kinonfirm niya through phone na yun yung asawa niya. But yung asawa niya, when she saw that in TV, alam niya na yun yung asawa niya. But she was really afraid. No? Yung mga magulang niya, ang sabi nila, it's because blurred daw yung palabas sa TV o nakikita sa TV. They have no idea na yung pala yung anak nila. And sir, based on your review po of his background, his identity, just to clarify and to finally set aside all speculation, does he have any connection with any known terrorist groups? Was he in touch? May ganun po ba kayong nakita? Just para masarado na po ito, sir. Probably we can ask the immediate father-in-law kung meron po ba siyang any terror activity or any... Wala po. I would just like to add, may sa aming investigation with other casinos, may incident na mainit yung ulo niya and nagkaroon ng incident na nagwala siya because in the process of just na-delay lang ng konti yung pagbigay sa kanya ng kanyang VIP card. So yung incident na yan is recorded, but just because verbal lang, within the yung procedures laws ng casino, that's considered minor lang. So hindi siya na-banned or pero may mga incidents na siya nagwala at tumaas ang boses. Balik lang po sana sa parents po ni Jessie.
ano po sa palagay niyo yung rason, bakit niya ito ginawa? Kanina nabanggit po ni Director, may parang problema po sa pamilya. Sa inyo po, ano po yung masasabi niyo kung bakit po kaya, ano po yung naging dahilan? I think that has been answered already. It's because of his gambling, no? Mike po Halo-halo siya. na yun. Ang pinakahuling sinabi ni Director na he was banned on April 3 from entering the casino. So halo-halo na yun. Merong financial problems, may naghiwalay sa asawa. Tapos ang pinakahuli, nalulun naloko sa pag-finance, then naloko, na-hook sa gambling. And pinakahuli, he was barred from entering the casino. And yun nga, alam natin, in the last entrance, punta niya sa casino was a little different from the ordinary. Ano niya. Okay, General, magandang tanghali po. Si nanay po, siya po ang nanay ni... Abner Mercado po ng ABS-CBN. Si nanay po, siya po ang nanay ni Jessie po. Tama po. Nay, gusto lang po naman namin kayo ang marinig. Okay lang po ba? May tatanong po ako. Ano pong pangalan niyo po? Chudora Carlos po. Okay, Nay, si tatay narinig na po namin kanina humingi ng tawad. Unang-una po, nakikiramay po ako kasi kayo rin po ay namatayan. Biktima rin po kami. Yun na nga po. Paano niyo po dinadala sa puso? Anak ko. Mabait po siya. Naano lang po siya sa biktima sa kasino na yan. Kami rin po hindi namin matanggap na nagkaganon siya. Kaya mingi rin po kami ng tawad sa mga disgrasya ng anak ko. Wala po sa amin talaga ang ganyang ugali. Ano lang po kami, ang anak ko po na yan, siya pong mabait na anak sa amin. Mula po nung magkasino siya, na iba na po ang kanyang, hindi ko po kami pinupuntahan niya, puro kasino na lang ang ginagawa niya. Hindi po namin natitiis ko kami, hindi napupuntahan ng anak ko. Hindi po kami tinitiis ko po namin yun na hindi kami puntahan ng anak ko. Pero pagtawag po niya sa amin, andyan po kagad kami sa kanila. Pero alam ko po nagkakagalito silang mag-asawa. Hindi po sila nagkikibo ang mag-asawa. Nagsasabi lang sa akin ng manugang ko na ang anak ko ganito, ganito. Kaya alam ko ang may pagkakamali rin anak ko. Pero sa bisyo at wala pong bisyo anak ko, mabuting tao yung anak ko. Inay, Yun lang o, naging niya. Kung may mensahe po kayo sa mga katulad yung magulang na may mga anak po ngayon na nalululong. Mensahe ko po sa mga magulang. Na nalululong sa... Nalululong sa sagal. Kung maaari po sana, awatin po ninyo ang anak nyo. Kami po, namimigati rin po, hindi po namin matanggap. Nang anak po namin, nalulong ng gusto hanggang sa umabot sa ganito pangyayari. At doon po sa mga naanuhan ng mga nadamay sa po ng anak ko. Humingi po kami ng tawa sa inyo. Hindi ko rin po matanggap na naging ganun ang anak ko. Napakabait pong bata niya, anak ko na yan. Kaya po, humingi po kami ng tawa sa inyo. Ayoko nga pong magsalita, kaya lang po lang po kami, nahabag din po kami sa naging kalagayan ng anak ko. Nakuha pa niyo magpakamatay kaysa ako pumatay ng tao dito. Ang ko po, yung mensahe po ng anak ko, pinakikita sa tao na huwag magpakalulong sa bisyo para na sa ganun di masira ang kanilang pamilya. Totoo yan, nasira pamilya din yan dahil sa kasino kanya kinalolokohan. Yun lang po. Salamat, Tinay. Nakikiramay I think, po kami. ladies and gentlemen, that concludes our press briefing sa inyo pong lahat. Once again, thank you and good noon.